Medyo kakaiba ang topic natin ngayon. Medyo existential. Ako muna ang magiging boses ng kalalakihan tungkol sa mga bagay na hindi natin madalas pinag-uusapan. Dahil ang totoo, walang may pakialam at walang may gustong makinig. Ngunit bilang lalaki, naunawaan kita. Tayo-tayo lang din naman kasi ang makakaintindi sa isa't isa, hindi ba? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ng mas malalim kung bakit maraming lalaki ang nakakaramdam ng emptiness kahit na mukhang kumpleto naman ang buhay nila. Malalim at makahulugan ang pag-uusapan natin dito. Kaya mag-subscribe ka na para ma-hit natin ang 100k subscribers soon. At sabihin mo na rin sa comment section kung gusto mo yung mga ganitong klase ng contents. Deep talks na pawang tayo-tayong mga lalaki lang din ang magkakaintindihan. Napansin mo ba, noong mga panahon na halos hirap na hirap ka sa buhay, parang doon pa mas may sense ang buhay mo? Pero ngayon na may maayos ka ng trabaho, may solidong routine ka na at hindi ka na masyadong nag-i-struggle, dyan pa parang naging walang kwenta ang buhay. Nothing excites you, nothing challenges you, and nothing feels worth chasing. Kung kailan nakuha mo na yung mga bagay na pinapangarap mo lang noon, naabot mo na yung posisyon na gusto mo, yung buhay na inaasam-asam mo, bakit parang hindi kompleto? May kulang pero hindi mo alam kung ano. Yan ang struggle na tinatago mo lang dahil wala kang makausap tungkol dito. Hindi mo alam kung may makaka-relate ba sa'yo. You didn't fail, you just stopped progressing. A man without tension feels dead inside. Ilan kaya sa inyo ang nakaka-relate dyan? Paano kung mas naging komportable ka lang pala sa sitwasyon mo? Kaya parang nawala yung gigil mo ngayon. No challenges means no growth. No risk means no adrenaline. No mission means no urgency. Kapag nahihirapan kasi tayo sa buhay, gusto na agad nating makawala sa paghihirap na yun. Nandun yung gigil at pagpupursige na kahit anong mangyari, aalis at aalis tayo sa paghihirap na yun. Ngunit kailangan mo ring maunawaan ito na kapag tinanggal mo ang struggle, mawawala rin yung drive mo. Kapag nawala ang pressure, mawawala rin ang hunger mo. At kapag tinanggal mo yung uncertainty, mawawala din ang excitement mo. Naunawaan mo ba yan? Napakaganda nitong sunod kong sasabihin. Sana maunawaan mo rin. Kapag ginalis mo sa isang tao ang struggle at ginawa mong komportable ang buhay niya, parang tinanggal mo na rin yung mga bagay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay niya. You remove everything that made him feel alive. Your routine was supposed to build you. Now it's trapping you. Gigising ka, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog, tapos ganun lang ulit kinabukasan. You are not progressing anymore. You are just maintaining. At isa yan sa mga dahilan kaya pakiramdam mo may kulang. You repeat the same thing and not chasing anything meaningful. At paano ka makakaalis sa ganyang cycle kung wala ka namang clear next level, no mission bigger than comfort, and no vision pulling you forward? Kaya real talk lang lakan, kung wala kang target, life becomes maintenance instead of moving. Naunawaan mo ba yan? Nandyan pa ang social media trap. You are mentally stimulated but physically stagnant. You don't lack energy, you lack direction. Pagkatapos mong maabot yung goals mo, naging komportable ka na. Wala nang sumunod na target, kaya pakiramdam mo, stuck ka ngayon.
Walang klarong purpose kung bakit ka ba naririto. Kaya pakiramdam mo pointless ang lahat, because a man with purpose wakes up with urgency, tolerates discomfort, and feels alive when tired. Pagod ka man maghapon, ngunit may saya kasi alam mong hindi ka napagod lang dahil sa walang kwentang bagay. Yung pagod mo ay bunga ng isang makahulugang gawain, at yan din yung nagbibigay kahulugan sa buhay mo. You are not tired of life. You are tired of living without meaning. Naunawaan mo ba yan? A man disconnected from God will always feel like something is missing even if everything looks fine. Maraming sikat at successful na tao ang nakakaranas niyan. Halos pangarapin mo na yung buhay nila, pero kapag kinumusta mo kung masaya sila, iba ang isasagot sa'yo. Tapos ikaw magtataka ka kasi nakatingin ka lang sa mga material na bagay na mayroon sila. At syempre, hindi mo sila mauunawaan dun dahil hindi ka pa nakakatapak sa sitwasyon nila. But the truth is, wala silang Diyos sa buhay, kaya kahit makamtan nila ang buong mundo, may kulang pa rin sa kanila. Mababasa mo yan sa Ecclesiastes 3 verse 11. God has planted eternity in the human heart. Niloob ng Diyos na lagyan tayo ng puso na naghahangad ng mga bagay na walang katapusan. Eternity ang sabi, ngunit ang Diyos lamang ang makakapag-fulfill ng eternity na yun. Dahil lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary lang, but God is eternal. Nakuha mo ba yung puntulakan? No purpose is complete without alignment with God. Hindi yan depression, hindi ka rin broken, sadyang walang challenge at hindi ka lang aligned. Kaya ito ang 5 bagay na gusto kong gawin mo. Una, reintroduce challenge. Naalala mo kanina yung sinabi ko, without challenge, there's no growth. Pakiramdam mo ngayon stuck ka. Pakiramdam mo stagnant lahat. Iyan ay dahil walang bagay na nagbibigay challenge sa iyo upang magpursige. Do something that forces growth again. Pangalawa, the real target. Noong nahit mo na yung target mo, tumigil ka na. Kaya ngayon, nakatigil ka pa rin. Dahil kung wala kang target, titigil talaga sa pag-abante ang buhay mo. Magiging maintenance ang mangyayari imbis na movement. Pangatlo, reduce passive consumption. Tigilan mo na ang pag-consume ng mga walang kwentang content dyan para lang piliting aliwin ang sarili mo. Lalo ka lang ibabagsak niyan. Bawasan mo ang input at dagdagan mo ang output. Naunawaan mo ba yan? Pang-apat, build something. Kahit ano pa yan, build something. Body, skill, income, relationship, connection or faith. Tandaan mo lakan. Men feel alive when they are building something. At pang-5, realign spiritually. Matthew 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kapag hindi ka aligned sa Diyos, magiging pointless at empty talaga ang lahat. Hindi nawala ng kulay at sigla ang buhay mo. Nawala lang yung mga bagay na hinahabol mo noon na siyang nagbibigay kahulugan sa buhay mo. Naunawaan mo ba yan? If your life feels empty, it is probably because you stopped building something worth feeling alive for. Masyado ka lang siguro na addict sa comfort and it is slowly numb you. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, hit the subscribe button and help us reach 100k subscribers. Also drop your comment kung papaano ka nakarelate sa video na ito. Tandaan mo rin,
We have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, Lakan.